So, patuloy tayo na sana hindi naman na sinasabing merong mangyayari, pero ang point ko dito, maramdaman ng sambayan ng Pilipino na tayong Pilipino ay nagkakaisa para sa kapayapaan at pag-unlad ng ating bansa. Wala tayo sa politikang pag-uusap. Okay, babasahin ko lang more to be fair na yung mga first honor katulad ni Sorina. First to like, may like na, 6 pala nag-like. 200 na yung nanonood, isa pa lang nag-like, 6. Sorina said hi. Elizabeth, hello sir, good evening. How are you? I'm fine, thank you. Okay, good evening Sir Mitran. Shout out, sabi ni Sorina. Elf Vlog. You Duterte supporters are savage. May troll rin pala, Very clear yung pinaliwanag ko, kaibigan. Abnormal ka ba? Ex-vlogger, abnormal ka ba? Sa pagkakataon na ito, walang DDS, walang loyalist, kung hindi pagkakaisa laban sa korupsyon. Ikaw ba ay abogado ng korupsyon? Ikaw ba ay abogado ng korupsyon? As vlogger ka pa naman. Siguro ito yung kasama sa binabayan ni First Lady, Sorina, vlogs, binanata ka na ni Sorina. Vlog, get out of here. Who are you to be cheap? If you are just cheap, we can do that to you. You are hindi ko slut as yet. Hindi ko mabasa yung last 2 words. Kasi siya kayo, kung hindi ko mabasa, mali talaga. Vlog, if you come here just to cheap, we can do this. We can do that too. Anong klase pag-iisip tong Pilipino na ito? Nakasasabi ko lang na tayo ay para sa bayan, para sa kapakanan ng sambayanang Pilipino, para sa lahat ng Pilipino. Ganon sana tayo, mga kaibigan. Hindi yung na taga-depensa ka o maging abogado ng magnanakaw. Sabi ko nga, walang troll dito mga abnormal yata ibang Pilipino. Okay, patuloy tayo. So, bukas, marami na akong nakausap na maraming magdadalo. Mga leaders ng malalaking grupo, dadalo. Pero ulitin ko, hindi ito na nagpasakop kami o nagpasakop tayo under White Ribbon Movement. Nagkataon lang, sila ang nanawagan, sila ang ating susuportahan. Ang alam ko nga dito yung White Ribbon is galit sa Inday Sara at pro Marcos. Dati may mga trillion marks pa nga Pero ngayon, hindi na yun ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan dito, sino yung nagkasala, yun yung paparusahan natin. Yun yung pinapanawagan natin lahat. Now, kung Inday Sara na panawagan nila, ang sagot ko dyan, ako, personally, ang sagot ko dyan, hindi. Ang sagot ko dyan, hayaan na lang natin yung hukom, sino ba yung mga hukom, yung mga senador, sila na ang bahala kung may katotohanan ba o wala. Huwag na tayong makipagsawsaw dyan. To be fair, the justice
hayaan mo na yung justice na magsulong yan. Kung positive si Inday Sara, wala tayong magagawa. Sabihin natin na gawa-gawa yun. Wala eh. Evidence na sinasabi nila gawa-gawa, wala pa rin tayo. So, the solution is that on the 2028 at na-impeach nga si Inday Sara dahil gawa-gawa nga, wala tayong magagawa. Kasi ayaw naman ninyo. Ayaw nyo naman kumilos. Lagi nyo na lang sinasabi, we are solid Duterte. We are DDS, solid. Die hard. Bakit hindi natin ginagawa noon? O ginagawa nyo nung kami ay nananawagan? So, mayroon pa namang pag-asa tayo o kayo na mga Duterte. Si Basti nga Ang Basti ba? Hindi ko alam. Basta dalawa yon. Hindi ko matanda sa kanilang dalawa. May isa pa pangalan. Nakalimutan ko. Kung talagang ang mga Pilipino ay para sa Duterte, wala tayong magagawa kahit anong gawin natin dahil ipinagkaloob na yan ng Panginoon. Now, kung dadayain man sa 2028, pinagkaloob pa rin ng Panginoon. May solusyon dyan eh. Adi kumilos tayo. Diba? Kung dinaya. So, ganun lang tayo mga kaibigan. Huwag nating damdamin lahat yan. Ito nga ang Blue Ribbon Movement ay nanawagan sa pagkakaisa for accountability and responsibility, transparent. Bakit nangangamba ka tayo? Kasi ang gusto nga natin, ang bansa. Bansa ang ating mahalaga. Tandaan nyo, bansa ang ating mahalaga. Wala tayong ibang pinapahalagaan kung hindi ang ating bansa. Ang mga politician, come-and-go lang yan. Darating at aalis ang mga politician. Pero we, the Filipino, we are always there habang tayo ay nabubuhay. Habang tayo ay nabubuhay. So, patuloy tayo. Okay. Ano ba ang magiging layunin natin? Ipakita lang natin ang ating pagkakaisa na tayong Pilipino nagkakaisa laban sa korupsyon. Laban sa korupsyon. Mahirap bang gawin yan, mga kaibigan? So, ang UPI, nagpalabas na rin sila. Kami doon sa panawagan ng White Ribbon. Ang PD... may sumasagot. Sa PDB Laban, nag-announce rin sila na makiisa because once pinag-usapan ang corruption, it's always everybody are involved dito. Okay, radio check. Roger, noted. Okay, may radio check So, patuloy tayo. Nabulabog tayo Dali lang Noted 89. Okay, patuloy tayo. Sir Edmund, kamusta dyan sa Japan? Dito sa Thailand, umuulan ng snow. Ganun ba? Sige. Basta dito okay lang. Tahimik naman dito sa Japan. Okay, tuloy tayo. Wala tayo. Itong kasi ito, international ito kahit sa bansa nakakaabot. Pero kami lang yan. Okay, yun please like, share, and subscribe. Shout out
sa lahat ng viewers. Okay, salamat Sorina, no? Salamat. Oy, like man lang kayo. Yung umabot na ng 300 din nanood, mahigit. 11 pa lang yung like. Palagay ko yung iba hindi marunong mag-like, hindi alam nila. At saka ako nga, hindi ko rin alam paano mag-subscribe eh. May mga requirements. Dapat sana hindi, ganong mahigpit. So, patuloy tayo, mga kaibigan. Yung mga nakalipas, naging controversial na rin ko yung yung nangyari sa Tacloban. Yung pamamaril ng mga kabataan. Naging talaga viral, So, sana ang ating gobyerno ay kumilos. Okay, Boy Monday Group, it's snowing in Thailand. Thank you. Oy, snowing pala sa Thailand, Bakit dito sa atin walang snow? Sa Thailand, mayroon Asia rin yun, So, ibig sabihin, ang ating climate is maganda, Okay, ang pag-usapan natin, mga kaibigan. Ito yung na-obserbahan ko, mga kaibigan. Marami tayong batas, Marami tayong batas. Pero yung batas na yan, parang nagiging useless yung iba. Ito yung observation. Pag lumabas yung batas at na-approve na publicly announced, mga siguro napapag-usapan yan in a month. After a month, wala na. Hindi na napag-uusapan. Lilitaw na lang yan pag magkaroon ng problema. Like katulad nito, yung Republic Act 9344. 9344. Which is Juvenile and Welfare Justice Act. Ngayon lang yan napapag-usapan ng matindi. Words by words. Bakit? Dahil may nangyari. Kaya napag-usapan. Kung wala nangyari, napabayaan na yon. Pero yung batas na yan, sa aking pagkakaintindi, napakagandang batas yan. Napakaganda ng batas. Pero ang naging problema lang ay hindi na properly disseminate to all Filipino, especially the parents and the children. Bakit? Dahil ang nasa utak ng kabataan, kahit anong gawin nating krimen ay hindi tayo makukulong. So yun ang nasa utak ng bata. Pero ang katotohanan ng batas na yan, wala ka ring laya, para ka ring nakakulong. Wala ka ring laya, hindi ka rin makakalabas. Makukulong ka pa rin. Excuse me. Makukulong pa rin kayo kahit kayo ay hawak ng DSW, nakakulong kayo, wala kayong gagawin kung hindi ganun. Sorry. Kasi nakakulong rin kayo eh. Ang nakikita nyo lang na parang maganda, yung term na hindi kayo makukulong, hawak kayo ng DSWD. But in general, kulong pa rin kayo. Now, pagsapit ng 18 years old ninyo, kayo ay makukulong. Ganon ang pupuntahan yan.
So, ang kulang talaga is dissemination. Kulang sa pag-i-educate ng Pilipino, lalo na magulang at saka mga kabataan. Dahil ang nakapaloob doon, kung halimbawa yung mga barangay, yan yung mga problema sa mga barangay problem, at nareklamo ka, ireklamo ka dyan sa batas na yan, Republic Act Republic Act 93-44. Problema lang, hindi talaga na-disseminate. Kasi nga, mayroon silang magandang kapupuntahan doon. Pero ito nga sinasabi ko, gumagawa tayo ng batas, pero walang direktamente na implementors. That laws. Normally, ang mag-implement dyan, one is the tanod, yung mga ordinary cases, police, NBI, and other authorized government agency, and yung tinatawag citizen arrest. Maganda yan. Pero hindi lang nagagamit ng tama. Sayang ang pondo na ginamit yan for research. Milyon rin yan. Milyon rin yan. Maraming batas na nakikita ko. Yung katulad yung batas ng distraction over the driver. Nung una talagang matindi yun. Talagang ilang beses na ako napara nun. Pero ngayon, mayroon ka bang nakikita na sinisita man lang yung mga tawag nito? Yung mga driver na may maraming harang sa harapan? Wala na. Kasi tapos na yung batas eh. Yan yung problema nga natin, mga kababayan. Okay. Another one example, yung Republic Act 7610. Kung hindi ako nagkakamali, yung 7610, that is a child labor. So, nalala ko yung child labor na yung mga siguro 1997. Parang ganun. 97. Tama, 97 siguro. Bakit ko naalala 1997? Because I was then a chairman and a vice chairman of Northern Samar. Vice chairman ba ako, no? O member. Pero sa Lawaang Northern Samar, I was then a vice chairman sa Lawaang. Ang chairman doon, ang mayor. Parang alam ko, parang ganun. So, na-implement namin yung kaagad-agad. Ang dami namin nahuli na mga parents at bata. Because that laws protecting the child below 18 years old ay hindi pwedeng pagtrabahuin. Hindi pwedeng pagtrabahuin ang below 18 years old. Matindi ba ito? Below 18 years old. Hindi pwedeng pagtrabahuin ng magulang. Ito naman gumawa ng batas, banat ang banat, na huwag muna pagtrabahuin ang below 18, dapat magulang. Okay. I-comparison natin yung batas ng Republic Act 7610 and the Republic Act 93-44, the Juvenile and Welfare Justice Act. Ano ang pinagkaiba dyan? Halos parehas, di ba? Halos parehas yung parang halos parehas ang objective, magkakaiba lang sa implementation. So, i-discuss natin ng maigi ito, mga kaibigan.